Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Tao Nagbibigay ng Sumpa Through Hawak. So, merong time napunta ako sa Divisoria, Manila. And gusto kong bumili ng honey kasi sabi ni Father God, punta ka doon kasi naubusan ka ng honey. And as sa Bible, honey, maganda yan. Good health. Healthy sugar yan. Better than mga ibang sugar, white or brown sugar. Tapos, spiritually, honey is the word of God. Okay? So, I am running after Jesus Christ, the word of God. Gusto ko bumili ang blessing ni Lord Jesus Christ sa aking buhay para maging healthy ako physically, mentally, emotionally, spiritually as well. Now, itong nangyari sa akin. When I was going sa Divisoria Mall, merong lumad. Nahawak siya sa akin. Kapit to, ganito, mga 10-15 seconds. Na yon, alam ko, di ba, mga lumad, nahingi silang pera. Pero itong babae, hindi siya nahingi ng pera sa akin. Nahawak niya talaga sa akin. Nakapit sa akin. So, once na let go niya yung kamay niya at nalakad na siya, lumayo na siya sa akin. Baba, lahat ng fear, kaba, takot niya, and galit, inis, lahat ng negative, parang na-feel ko, parang napasok ng espiritu ng masama sa akin. So, nag-pray ako, Lord Jesus Christ, paano to, alisin itong lahat ng negative. And sabi raw niya sa akin, alisin mo yung stronghold sa isip mo muna. Yung stronghold, ibig sabihin yung mga takot na plant niya sa akin, sa isip ko. Yung kaba, yung galit, at sa puso ko, alisin yung natanim siya din sa spirit, through hawak. Sa puso kong mga sa takot, lahat ng negative, doubting God's will, lahat na. Tapos when natanggal ko na lahat yun, naalis ko sa isip ko, sa puso ko, bumalik ang love and peace of Jesus Christ sa aking buhay. Parang gumaan ang puso ko at isip ko, nawala yung takot ko. Na yun. Patapos yun, pumunta ako sa store para bumili ng honey. And then, natanong ko kay Holy Spirit, bakit nangyari yun sa akin? Kasi born again naman ako, bakit pumasok ang demonyo sa akin? And sabi ng Holy Spirit sa akin itong warnings para sa lahat ng mga believers. Yung mga taong ganyan, kasi hindi mo alam kung anak ng demonyo yan or reprobated mind, crazy, diba? Pero mostly, anak ng demonyo yan. Kasi kung anak sila ni Jesus Christ, hindi nila gagawin yun ng masama. Alam nila ang merong boundaries, diba? You just go outside, hindi naman hahawak ng tao sa'yo parang ganito kapit, diba? So, merong na-plant siya sa akin spiritually para yung isip ko maging negative, para hindi ko kunin ang blessing ni Father God sa akin. Kasi kung kunin ko yung blessing ni Father God, yung honey and the Word of God, malalakas ako. Then I'll be able to do God's will. Parang katulad ng ito, right? That I can preach God's will, I can encourage more people to repent at get right with God. Pero siya ang stumbling block. Nagamit siya ni Satan para pigilin ako sa blessing ni Father God. So, ito ang warning ng
careful sa mga people that you are next to. So, kasi hindi mo alam kung anak ng demonyo yan or anak ng Diyos. Kailangan mo si Holy Spirit. At kung merong nahawak sa'yo or nagsilita sa'yong masama, cast it out sa isip mo at sa puso mo. At then, and also, I forgave. Napatawad ko yung tao. Hindi para ganun siya, like, mag-sorry sa akin. Hindi. Para mawala ang galit ko sa kanya. Bitterness, unforgiveness. Kasi kasalanan din yun eh. Right? So, yun ang nagawa ko. And sana, warning to, that natuto kayo. That, be careful sinong nahahawak sa inyo. Okay? And, remember, greater is the one in you. Kung born again ka, si Jesus Christ who lives in you, than the one in the world. So, wala kang kailangan matakot. Kung hawakan ka niya, sige, pero alisin mo ang evil na plant nila sa iyo. Okay, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.